Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, sa Kitabus Salah, nandito na nga tayo sa Babut Tase fi Salati Ahli Al-Adhar, ang sala ng mga pinauumanhinan, na maaring mapapaumanhinan sila sa iba't ibang mga bagay. Mapapaumanhinan sila na hindi sila magsala kasama ang jamaa, o mapapaumanhinan sila na hindi nila magawa ang ilang mga rukun o wajib sa sala. At kagabi natalakay na nga natin yung may sakit. Sa may sakit, pwedeng hindi na siya pumunta sa masjid, o pwedeng magsala siya ng nakatayo o nakahiga. At pwede siyang, kahit sa tahara, pwede siyang mag-ano na lang, di ba? Tayammum. At sa iba't iba pang mga bagay na nahihirapan siyang tuparin sa sala. Dahil nga isa sa mga kaida sa mga gawaing pagsamba, na ito ay, kumbaga, pinadali nga ni Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi mag-aatang si Allah ng pasanin o pananagutan sa sino man, liban na lamang ayon sa kakayanan nito. Ganyan din sinabi ni Allah, fattaqullaha mastata'tum. Katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya. At ngayon, insyaAllah, Salatul Musafiri, ang sala ng musafir o naglalakbay. Ang musafir, ito yung tao na naglalakbay. At merong mga specific na mga, kumbaga, criteria para matukoy kung ang isang tao ay may turing na naglalakbay. Mga criteria para may turing na ang tao ay naglalakbay. So una, na may kinalaman sa usapin ng Salatul Musafir, yung kasar o pagpapaikli ng sala. At yun din, kung ano yung hangganan na maaari siyang magpaikli ng sala. At yun din, yun nga, kung matutukoy yung hangganan, ano-ano ang mga sala na pwedeng paikliin? Kasi hindi lahat ng sala pwedeng paikliin, di ba? At tungkol doon sa naglakbay, pero yung lugar na pinuntahan niya, ang intensyon niya doon ay ikama, pananatili. Nag-abroad, so musafir pa rin ba siya pagdating niya ng Saudi na yung kontrata niya 2 taon? At yun din, usapin din dito, mga kalagayan o sitwasyon na kahit musafir siya ay dapat magsala pa rin siya ng kumpletong sala. Hindi yung usapin sa jam o pagsasama ng sala. At yung mga hangganan sa pagtutukoy sa mga sala na pwedeng pagsamahin. Kasi hindi naman lahat ng sala pwedeng pagsamahin, di ba? Yung nalalaman lang natin pwedeng pagsamahin, Maghrib sa Isya, Duhur sa Asar. Yung Fajr, hindi mo yung pwedeng isama sa Isya. Okay, matatalakay din natin yun sa susunod. Pero inuna ko na, kasi baka yung kambal, pagsamahin nila yung Isya at saka Fajr. So hindi pwedeng magkasama sila. Hiwalay talaga ang Isya sa Fajr. Kasi yung Fajr, wala siyang kadikit na sala. Wala siyang kadikit na sala. Sa pagitan ng Fajr, o sa pagitan ng Isya, Fajr, at Duhur, mga oras na walang sala. Kaya hindi sila pwedeng pagsasamahin sa jam. So inshallah al-musafir, ayan. Al-mas'alatul ula fi hukmil qasr. So unang tinukoy dito yung qasr.
Kasi ang kasar, ito yung pangunahin na katangian ng salatul musafir, yung pagpapaikli. Walang anumang kalagayan ang tao na pwede niyang paikliin ang kanyang sala liban na lang sa safar. Pwedeng i-combine ang sala kahit nang hindi musafir, di ba? Kapag malakas yung ulan, pwedeng i-combine ng Maghrib at Isya. Pagkatapos ng Jabaa mag-Maghrib, magsasala na sila ng Isya. Pwede. Pero yung Duhur tsaka Asar, ayon sa pinakamatibay na batayan, hindi nag-jump si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba ng Duhur at Asar, kahit malakas ang ulan. Nag-jump sila ng Maghrib at Isya. Dahil, kumbaga, nadadagdag sa pinsala ng ulan, yung pagiging madilim ng gabi, na pwedeng may madudulas, pwedeng may aano rin ng baha at iba pang mga kadahilanan. So kasar ang unang tinukoy dito dahil ito yung pangunahin na katangian ng salatul musafir. So pwedeng magkasar yung iba pa liban pa sa musafir. So halimbawa yung pwede rin na magkasar, yun nga natukoy natin kagabi yung, ng jump pala. Bukod sa musafir, pwede mag-jump yung may sakit, na nahihirapan siyang tumayo, magwudu, o nahihirapan siyang kumilos. So maring mapahintulutan siya na mag-jump. So sa kasar, la khilafa bayna ahli ilmi fi mashru'iyyati kasr as-sala ar-rubaiyya lil musafiri. Walang pagkakaiba ng opinyon o pananaw ang mga scholar sa pagsasabatas na pinahintulutan ang pagpapaikli ng mga sala na rubaiya para sa naglalakbay. Rubaiya, ibig sabihin, tig-apat na rakaa. Yun lang ang pwedeng paikliin. Lahat ng sala na 4 na rakaa, gagawing 2. Yung Fajr, hindi yun pwedeng magiging 1 rakaa. At yung Maghrib, hindi yun pwedeng ilang rakaa ba yung Maghrib? 3. Gagawin mong 2. May ganyan nangyari. Pati Maghrib pinaikli. Hindi kasama ang Maghrib. Hindi kasama yung Maghrib. Kahit yung Fajr hindi rin paikliin. Diba? Pwede namang yun. Kung hindi mo talaga alam, pwedeng mapaumanhinan na yun, inshallah, kahit di mo na bayaran. Kahit di mo na bayaran, inshallah. Pero kung gusto mo, pwede din, panigurado. Pwede naman, kahit lumipas na yung mga ilang buwan, tas ngayon mo nalaman, pwede naman, inshallah. Pwede siyang mapagbayaran. So dito nga, ang rubaiya lang yung pwedeng bawasan. Wa dalilu dalik, ang dalil dito, Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Ang Quran, ang sunnah, ibig sabihin yung mga hadith at ijma'. Ang tinutukoy dito na ijma', yung pagkakaisa ng pananaw ng mga scholar kahit sa iba't ibang mga panahon. Sa iba't ibang mga panahon. Halimbawa, ijma' ng mga sahaba, unang-una, ito yung pinakamatibay na ijma'. Pinakamatibay na pananaw. At katulad nga ng binabanggit ko dati, nagbigay ako ng babala na kapag ang isang hukom ay may ijma, hindi mo yun pwedeng taliwasin. Nakukuha ka ng pananaw na kakaiba, tapos yun yung panghahawakan mo. Dahil ang Quran, ang sunnah at ang ijma, kumbaga ay magkasing timbang. Halimbawa nga niyan na talakay minsan yung tungkol sa music. Merong mga kakaibang fatwa tungkol sa music. Sinasabi nila yung music daw ay walang pinagkaiba daw sa huni ng ibon kaya pwede mong pakinggan. So hindi pa rin pwedeng kukunin ng tao yun nang hindi niya pinapansin yung mas matitibay na mga fatwa na merong ijma ang mga scholar dito. Sinasabi pa nga nung iba, ang tumatanggi sa ijma ay katulad ng tumatanggi sa dalil sa Quran o tumatanggi sa dalil sa hadith. Kufur, maaaring aabot pa sa
kufur ang pagtanggi ng tao sa ijma. Halimbawa, merong vlogger, sasabihin niya halal lang music kasi may kakaibang fatwa na pinanghawakan niya na pwede. Mapanganib na kalagayan yung kanyang kinalalagyan na pinanghawakan niya yung kakaibang fatwa. Ang pwede lamang na panghawakan na pananaw sa mga hukom na merong ikhtilaf. Ikhtilaf, ibig sabihin, pagkakaiba-iba ng opinyon. Ang pwede lamang panghawakan doon ay yung mu'tabar lamang na opinyon. Mu'tabar, ibig sabihin, considerable. Parehong matatag. Halimbawa sa mga mu'tabar na usapin, wajib ba ang niqab o hindi wajib? So parehong mu'tabar yun. May mga nagsasabi na scholar, matibay ang batayan nila na wajib mag-niqab. At syempre, matibay din naman yung batayan na hindi wajib mag-niqab. Mustahab. At gayon din, doon sa usapin, syempre, halimbawa sa iba't ibang mga ginagawa sa sala, mu'tabar din. Halimbawa, yung palalakasin ba ang bismillah o hindi palalakasin, maaring mu'tabar yun. Pero doon sa mga bagay-bagay na may ijma talaga, na halos wala ng khilaf, eto nga katulad ng sinabi dito, la khilafa bayna ahlil ilmi fi mashru'iyati kasr salah. So wala daw pagkakaiba ng opinyon ang mga scholars sa pagpapaikli ng sala para sa musafir. So kung merong tao na sasabihin niya hindi pwedeng magpaikli ng sala ang musafir, yun na yun, yung tinutukoy ko halimbawa na maaring nandun na siya, papunta na siya sa kawalang pananampalataya kasi itinatanggi niya ang ijma. Itinatanggi niya ang napagkaisahan o napagkasunduan ng mga scholar na pananaw sa isang usapin. Siguro sasabihin ng tao, linawin muna natin yung ijma. Sasabihin ng tao, ayoko yung ijma, sapat na sa kanya ang Quran at ang Sunnah. Hindi niya pwedeng sasabihin yun kasi hindi naman darating ang mga scholar sa ijma kung hindi naman sila bumatay sa Quran at sa Sunnah. Okay? So hindi niya pwedeng itatanggi ang ijma. Wala siyang pinagkaiba doon sa mga tumatanggi sa Sunnah kasi yung pangahawakan lang daw niya ay Quran. Hindi pwede. Kasi ang apat na batayan nga na ito, yung Quran, Sunnah, Ijma at yung Qiyas, lahat naman yun ay nakabatay sa isa't isa. Kumbaga, yung Ijma nakabatay sa Quran at Sunnah. Ang Qiyas nakabatay din sa Quran at Sunnah. Kaya hindi pwede na, kumbaga, pipiliin lang ng tao, Quran lang daw yung gagawin niyang batayan o namang katulad nito. Ang mga dalil, ang metodolohiya o paraan kung paano natin inuunawa ito, siyempre ayon sa kung paano ito inuunawa ng mga sahaba, ng mga tabiin at ng mga scholar. Sahaba, tabiin, tabi'ut tabiin at ng mga scholar. Hindi pwede mag-iimbento ang tao ng sarili niyang metodolohiya. Kaya ngayong ibang mga madhab, actually may iba pang mga madhab bukod sa madhab nila Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i o Imam Ahmad, marami pang iba. Kahit yung mga Shia, meron silang mga madhab. Yung mga Sufi, meron silang mga madhab. Yung, yung madhab na binibintang kay Mufti Menk, yung nakalimutan, Deobandi. Updated kayo Si Deobandi, actually madhab yun ng mga Sufi. Okay, madhab siya ng mga Sufi. Ang pinagkaiba nila iba pang mga Sufi ay meron naman silang kumbaga gusto nilang ireforma ang Sufism na magiging malaya ito sa anumang kufur o shirk, kumbaga. Maganda naman. Kaso yun nga, nandun pa rin yung pagkakaugnay dito sa Sufism. Parang tablig. Yung tablig, di ba? Sasabihin ng ibang tablig dito sa Pilipinas, hindi naman kami wala kaming kinalaman doon sa tablig sa India na na Sufi. Hindi pa rin nila maaaring masabi na wala silang kinalaman doon kasi binabasa nila yung libro ng founder, si Muhammad Ilyas. Nagkukurudge pa rin sila. 40 days, 4 months. Ginagawa pa rin nila yung mga ginagawa. Nire-reforma nila, oo, pero nananatili
na ginagawa nila yung mga ritual ng mga tablig. So hindi pwedeng sasabihin nila na iba sila. Pangalan pa lang, iisa eh. Tapos sasabihin nyo iba. Hindi pwede. Kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong grupo, edi palitan nyo yung pangalan. Palitan nyo yung pangalan. Actually may nag-attempt. Kaya nga ibang mga tablig, sabi nila, hindi tablig ang dapat tawag daw sa kanila, mubaligin. Pareho lang. Binago lang nila yung siga nung pangalan, pero naniniwala pa rin sila sa 6 points, nagkukuruj at iba't iba pa. Kaya nga, sa mga panahon ng fitna, kaguluhan, yung nga sinasabi, irji'u ila awwali halikum. Magbalik kayo dun sa unang kalagayan ninyo, unang kalagayan ng Islam. Ang purong Islam, ang dalisay na Islam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at makikita natin dun kung ano yung tama at ano yung mali. Okay, kung daming naglipa na ngayon, kung ano-anong grupo, kung ano-anong sekta, ititimbangin natin yun sa kung ano ang nasa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Okay? Bawa niyan, ngayon, Sha'ban, meron tinatawag silang nispo Sha'ban na kung ano-anong mga bidaa, yung Al-Isra wal Mi'raj, kung ano-ano pa. Babalik tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung pinagdiwang ba niya ang mga ito. O kung pinagdiwang niya, sa anong paraan niya ipinagdiwang? Ano ang gantimpala ng pagdiriwang na ito ayon sa sarih at malinaw na mga hadith? Yun yung babalikan natin. Wala nga silang maipakita na anumang batayan doon sa kanilang sinasabi. So ang ijma, bakit pa nagkaroon ng ijma? Meron namang Quran sa Sunnah. So yun nga, ang pagkakaroon ng 4 na pangunahing batayan sa Islam ay dahil, katulad lang din dito ng tauhid yung nga nasabi ko sa inyo. Bakit nagkaroon ng iba't ibang uri ng tauhid ngayon? Nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman niya tinuro yun. Kasi nga, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nung mga sahaba, matatalino sila, naintindihan nila yung akida. Hindi na yung kailangan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na i-classify sa 3 uri o hati-hatiin. Ngayon, bobo na yung mga tao ngayon, so kailangan i-simplify yung mga bagay-bagay. Kailangan i-simplify yung mga bagay-bagay. Kaya nagkaroon ng aksamut tauhid, syurut la ilaha illallah, syurut Muhammadur Rasulullah. Wala lahat yan nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi malinaw sa mga sahaba, paano nila isasabuhay ang Muhammadur Rasulullah. Pero ngayon, naghalo-halo na yung mga tao, so nilinaw yan ng ating mga scholar, alhamdulillah. Yan ang dahilan ko bakit may ijma. Ijma, ibig sabihin, sinimplify nila para sa atin yung mga dalil at sabi nila, eto yan, at ito yung napagkasunduan namin na tamang pananaw sa bagay na yan. Okay? So yung ijma, actually sa music, balikan natin yung music. Actually, hindi lang naman sa ijma may dalil laban sa music. May hadith laban sa music. At merong ayah ng tafsir nito ay laban sa music. Mas matibay pa nga yung opinion laban dito. Kaya nga yung patuloy na naniniwala na halal ito o merong ilang klase ng music na pinahintulutan, yun nga, mapanganib na kalagay. Hindi yun basta-bastang maksiya o kasalanan o pagsuway. Maring kufur na. Kasi akida, usapin na sa akida ang pagsunod o pagsuway. Okay? Hindi lang ito usapin sa fiqh. Ang usapin sa pagsasabatas ay may kinalaman pa rin sa akida ng tao. Yung kiyas naman, bakit nagkaroon ng kiyas o analogy? Alam niyo yung analogy? Di ba? Parang duda ako sa oo nyo Yung analogy, yung paghahambing, di ba? Yung paghahambing, halimbawa, kung yung wala akong maisip tuloy, naano tuloy ako. Basta paghahambing, halimbawa, kung ang gray ay light color na itim, so ano naman yung light color na pula?
So masabi natin pink, di ba? So pwede siyang masabing light color na pink. So ganun yung analogy. So yung mga hukom na nakarating ang mga scholar dito sa pamagitan ng qiyas analogy, halimbawa niyan yung sigarilyo. Wala namang sigarilyo nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga naging haram ang sigarilyo dahil sa una, yung masamang amoy nito, inahilin tulad dito doon sa pagkain ng hilaw na bawang bago pumunta sa masjid para sa jamaah. Hilaw lang yung lutong bawang walang problema. Kung kakainin ng tao bago magsala, walang problema. Tapos naging haram ang sigarilyo dahil sa qiyas kasi sa masamang idinudulot nito sa katawan. So, yun yung analogy kung bakit nakarating ang mga scholar sa hukom na ito ay haram kahit walang sigarilyo ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga yung mga pilosopo, sabihin nila, di ba? Ba't haram yung sigarilyo? Wala namang sigarilyo ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, yung dalil nila, yun din yung dalil laban sa kanila wala nga sigarilyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Walang sigarilyo ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba't ka nininigarilyo? Diba? Yung minsan yung tao, sobrang kabubuhan nila, hindi nila iniisip yung mga bagay-bagay, hindi na nila tinitimbang. Gagamit sila ng dalil na hindi naman para sa kanila, bagkus ay laban pa sa kanila. So dito nilinaw lang natin yung ijma, kasi kinakabahan ako sa kambal So yung ijma, pwedeng magkasar para sa rubaiya lang, yung 4 lang na raka'a. Yung maghrib, 3, hindi pwedeng paikliin. Yung fajar, 2, hindi pwedeng paikliin din. Yung witr. Yan, ganyan. Masya Allah. Di ba? Applicable lang to sa wajib na sala. So yung witr, alam nga naman yung isang raka'a ng witr, kakalahatiin nyo, kalahating raka'a. Pwede ba yun? Paano yung kalahating raka'a? Hindi pwede. Masya Allah. So yung dalil na pwede yung kasar, yung binanggit dito, masyru'iyah. Masyru', ibig sabihin isinabatas, o sa mas malawak na kahulugan nito, halal o pinahintulutan. At mula doon sa kanyang pagiging halal, sa kanilang matutukoy kung ito ba ay mubah na halal o mustahab, syempre halal din, o wajib na halal. Kasing halal maaring mahati sa 3, di ba? Mubah, mustahab at wajib. So dito sinabi sa Suratun Nisa, verse 101, وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ كِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Kapag kayo daw ay naglalakbay, ay walang problema na paikliin ninyo ang inyong mga sala. Lalo na kung kinatatakutan ninyo ang pagsalakay ng mga hindi mananampalataya. So yung pangunahing dahilan kung bakit merong kasar sa paglalakbay ay para maging mabilis ang paglalakbay ng mga Muslim, na dahil kapag nakatigil sila sa sala ay baka sasalisi yung mga kalaban at sasalakayin sila. Pero syempre, yun nga, itong aya na ito ay lilinawin natin. Kaya nga ang mga aya, inuunawa ito sa tamang pag-unawa dito. Hindi pwedeng kung ano yung literal na binanggit sa aya, yun na yun. Kasi dito, magkakasar kayo kung kinatatakutan ninyo na sasalakayin kayo ng kalaban. Wala namang kalaban ngayon. So baka merong tao sasabihin niya, hindi na natin kailangan magkasar kasi wala nang kalaban. Pero yun nga, dahil sa ijma, ibabalik natin ijma. So yung Quran, sabi ito, paikliin nyo kapag kinatakutan ninyo na sasalakayin kayo. Pero dahil nga doon sa ijma, na pagtibay, na kahit wala namang kalaban, pwede kang magpaikli ng sala kapag ikaw ay naglalakbay. Kasi ito na rin yung naging ijma ng mga sahaba kung paano nila inunawa ang aya na ito. Kaya nga yung Salafiyah na siyang metodolohiya ng mga Muslim, so ito ay metodolohiya, hindi ito kumbaga hiwalay sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah
ito rin ang Salafiya at ang layunin ng Salafiya ang tingnan ang mga dalil, unawain ayon sa pag-unawa ng Salaf, yung naunang 3 henerasyon ng mga Muslim. Sahaba, Tabi'un at Tabi'ut Tabi'in. So dito, kung literal, yun nga, minsan may napanood akong video, yung babae na, yung babae na newscaster, may ini-interview siya na sheikh. So sabi nung babae, kupar na ga itsura ng hayop. Walang hijab. Tapos sabi niya doon sa sheikh, ba't kailangan pa pag-aralan, ba't kailangan pa kayo? Parang ganun yung gusto niyang sabihin. Ba't kailangan pa ng scholar? Naiintindihan naman ng tao ang Quran kasi Arabic, kahit ako. Sabi ng babae, maiintindihan ko yung Quran. Yung sheikh, meron siyang binasang aya. Kalimutan ko eksakto yung aya na yun. Sinabi niya, ito, binasa niya yung aya, tapos tinanong niya yung babae, anong ibig sabihin doon sa sinabi ni Allah? Hindi makasagot yung babae. So, kailangan pa rin natin ng mga scholar. Di porke Arabo ka, babasahin mo yung Quran, yun ay nakasulat doon sa pang-unawa. Magbibigay ka ng interpretasyon mo. Hindi pwede. So, merong paraan na dapat inuunawa ang mga aya, ang mga dalil sa Quran. So, dito nga, wal kasru jaizun fi safari fi halil khawfi wa gayrihi. Ito na, nilinaw na. Ang pagpapaikli ng sala ay pinahintulutan sa paglalakbay, meron ka mang kinatatakutan o wala. Meron ka mang kinatatakutan o wala. So merong hadith, iniulat ito ni Imam Muslim. Yun nga, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila anil kasri, waqad aminan nas. So yung kasar, nabanggit na natin, ito yung ijma ng mga Muslim. Merong dalil sa Quran at ito na yung dalil sa Sunnah. Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakasar pa ba kahit ligtas ng mga tao sa kanilang paglalakbay? Wala namang kalaban. Hindi naman sila sasalakayin ng mga kalaban. So, sinabi niya, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaykum faqbilu sadaqatah. Ang pagpapaikli daw ng sala ay kawang gawa na ibinibigay ni Allah sa inyo, kaya tanggapin ninyo ang kanyang sadaqah. Ito na rin yung dahilan kung bakit isa sa mga kaida na kapag meron daw pinahintulutan si Allah na pagpapadali, ay kunin natin yung pagpapadali. Kaya nga dito, bakit sinabi lang na masyru ang kasar, na paikliin ng sala? Kasi pwede ka namang hindi magkasar din kung gugustuhin mo. Hindi wajib ang pagpapaikli ng sala. Hindi wajib ang pagpapaikli ng sala para sa naglalakbay. Masyru, halal. Pero maaring mangyari din na, kumbaga, ito ay magiging wajib, yun nga ayon doon sa aya, kung ito ay dahil sa meron kang kinatatakutan. Pero nga kung wala at ligtas ka naman, tanggapin mo pa rin ang pagpapahintulot na ito ni Allah. Dahil ito ay, kumbaga, biyaya ni Allah na dapat nating magiliw na tatanggapin. Na hindi yung nagmamarunong yung tao. Kasi nga, katulad na babanggit ko palagi yung wara'ul kadhib, yung huwad na pagpapakabanal, may mga tao na pinahihirap nila yung kanilang relihiyon sa pag-aakala na yun ay kabanalan. Okay? Pinapahirap nila yung relihiyon sa pag-aakala na yun ay kabanalan. Walang ganun. Walang ganun. Kung ano yung pinahintulutan. Kung ano yung pinagbawal. At malinaw na ang mga bagay na ito. So dito rin binanggit, walian na Nabiyo sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu dawamu alayhi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo at ang mga khulafa' ar-rashidin, palagi nilang ginagawa ito, yung pagpapaikli ng sala. At meron isa pang hadith, iniulat ni Ibn Omar radiyallahu anhuma, iniulat ito ni Imam Muslim. Sabi, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari. So sinabi ni Ibn Omar, sinamahan daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglalakbay. Falam yazid an rak'ataini hatta kabadahullah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing siya ay naglalakbay ay hindi siya lumalampas sa 2 rak'a ng sala. Siyempre para sa rubaiyah
hanggang sa siya ay mamatay. Wasahibtu Abu Bakar falam yazid ala rak'ataini hatta kabadahullah. Hatta kabadahullah. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ganun din. Kapag sinasamahan niya ito na maglakbay, kapag sumasama si Ibn Omar kay Abu Bakar, ganun din. Laging 2 rak'a ang sala ni Abu Bakar hanggang sa siya ay namatay. Thumma dhakara Omar wa Uthman radhiyallahu anhum. At binanggit niya si Omar at Uthman, ganun din ang kanilang ginagawa. At yun din sa isa pang hadith, iniulat naman ito ni Imam Ahmad mula kay Ibn Omar din, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Tunay na si Allah ay minamahal niya na kukunin ng tao ang kanyang mga pagpapahintulot. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyata. Katulad ng kung paano niyang kinamumuhian na lalapitan ng tao ang pagsuway. So, minamahal ni Allah na lalapitan o pupuntahan ng tao ang kanyang mga pinahintulutan, katulad ng kung paanong kinamumuhian niya na lalapitan ng tao ang pagsuway sa kanya. So malinaw na ito ay masyuro, pinahintulutan. At panghuli ngayong gabi, inshallah, tapusin lang natin ito para bukas yung tahdidus salah na lang ng salatul musafir. Wa amal ijma, so balik tayo sa ijma. Falkasru minal umuril ma'luma minad dini bid-darura. Ang kasar ay kabilang sa mga aral ng relihiyon na nakikilala natin at ito ay idinudulot ng pangangailangan. Waqad ajma'at alayhi al-ummah, at nagkaisa na ang ummah dito. So yung pangangailangan dito, yun nga yung nababanggit sa ayah. Pero nga, nagkaisa dito ang ummah na ito'y pinahintulutan kahit wala ngang panganib. Wa ala hada, dahil dito, fal muhafadatu ala hadihi sunnah wal akhdu bihadihi ruksa awla wa afdal min tarkiha. Kaya, ang pangangalaga sa sunnah na ito at pagkuha sa pinahintulutan na ito ni Allah ay mas mainam kaysa sa hindi paggawa nito. Anong ibig sabihin nito? So kung yung musafir gusto pa rin niya na 4 na rakaang sala na gagawin niya, pwede rin naman. Pero priority na magpaikli ka ng sala. Okay? Pero yun nga, bal kariha ba'da ahlil ilmi al-itmam fi safar. Kinamuhian ng mga scholar ang pagkukumpleto ng rubaiyat sa safar. Yung duhur asar gagawin mong 4 na rakaah, kinamumuhian daw yun ng ilang mga scholar. Pero siguro tatanungin nyo, di ba yung huling naging bisita natin dito sina Sheikh Hamud, yung mga taga Pangasinan, sumabay sila sa atin ng sala ng asar, ng duhur, asar, maghrib at isya, at hindi sila nagkasar. So wala silang kasalanan dun. Yun ay pinahintulutan pa rin. At actually merong pananaw ang ibang mga scholar naman. Di ba natalakay natin yung kapag nagsala ka na sa ibang lugar at nasa loob ka ng masjid at nag-ikama, kailangan mo pa rin magsala? Yun din yung isang usapin. So, yun yung tinupad ni na Sheikh Hamud, kung bakit sumabay na sila sa atin na magsala. At actually ako, ginagawa ko rin yun. Diba, pupunta ako ng Maynila, may lecture ako. At nandun naman ako sa masjid maghapon. Sasabay na ako sa kanila magsala. Hindi ako magkakasar, hindi ako magja-jump. Sasabay na ako sa kanila na magsala. At minsan kasi mangyayari na, kumbaga pag may pinupuntahan akong lugar, pinag-iimam ako doon, kukumpletuhin ko rin yung sala. Kasi hindi pwede na mag-iimam ang musafir sa mukim. Hindi pwede. Kumbaga, may pananaw yung ibang mga scholar na hindi pwedeng kumbaga mag-iimam yung, mas priority na mag-iimam yung mukim. Anyway, malilinaw pa natin yan sa susunod, inshallah. So nga, kinamumuhian ng ibang mga scholar na ikukumpletuhin ang sala ng 4 na rakaang. Tinutukoy dito rin, yung wala namang dahilan para kumpletuhin ninyo yung 4 na rakaah. Wala naman kayo sa masjid, nasa daan kayo, nasa kalsada, may sarili kayong sala, may sarili kayong jamaa, tapos 4 na rakaah pa rin, hindi pwede. Yun yung magiging makruh. Gawin nyo pa rin yung 2 rakaah
at yun ang mas mainam. وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مُدَاوَمَةُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ على هذه السُنَّةِ. Ito'y dahil sa palaging paggawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito at gayon din ng kanyang mga sahaba. Actually, nasa punto na ito na parang ang salatul musafir, ang pagpapaikli dito ay sunna muakkada. Binigyang diin. Halos nandun na siya sa antas na ito. At panghuli, wa anna dhalika kana hajjihi al-mustamirru ad-daim. At ito ang mula sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patuloy niyang ginawa at hindi niya iniwan kahit kailan. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.